Hello everyone! Welcome to Pages and Paces. I'm Jenna. And I'm Clarice. And this is Pages and Paces. Stories we read. The lives we live. Okay, so bago pa tayo mag-dive in, ilang quick question lang. Ilang taon ka na bang nag-homeschool? Ayan, going this coming school year, homeschooling ako ng 6 years na. 6 years na? Yes. Ako kami, magpa 5 years na din. 4 years na nag-homeschool. At nung nasabi ko ngayon sa sarili ko, na 4 years na pala, sabi ko, bakit nga ba, naisip ko, bakit nga ba tayo nag-homeschool? Bakit ba natin to pinili? So, ako kasi, parang di ba, kahit single days pa natin, nakita na natin sa church si Joy Tanchi, ayan. Talagang nag-homeschooling siya. So, parang yun yung inspiration natin. So, parang Yung wala naman goal tayong, natin. wala tayong specific that time na bakit ako mag-homeschooling? Wala. Kasi na-inspired lang tayo na dun sa model na yon na parang, ang saya naman, lagi niya kasama yung anak niya. So ngayon, naiba siya in a sense, mas naging deeper syempre ang ating answer na. Iba talaga, especially yung pag-uusapan natin. Ikaw ba? Ako din ganun, more on parang medyo idealistic pa yung view natin ng homeschooling noon. Wala pa tayong alam kung paano ba gawin yan, Yes, ano ba yung true. reality behind that. So, yan yung pag-uusapan natin ngayon. Yes. At ang mga tanong, yung mga tanong ng ibang tao, mga tanong na tinanong din natin sa sarili natin before, di ba? At kung bakit pagkatapos ng lahat, hindi tayo nagsisisi. Yan. Welcome to Pages and Paces. The decision, bakit nga ba? The decision, the doubt, the first day you chose hard. I-describe mo naman yung moment Yes. na sabi mo, ito na, mag-homeschool na talaga kayo. Ayan, so syempre, di ba idea siya or inspiration siya nung single tayo, pero nung naging reality siya, syempre nung nagpakasal, tapos nagkaroon ng anak. So syempre sa husband mo, bago pa lang kayo ikasal, syempre share mo na yung thought na yun na, if ever that we will have children, gusto ko sana i-homeschool. So parang okay naman siya sa idea. I mean, hindi naman siya yung sobrang grand na, wow, sige, pero okay siya. Pero ngayon, panahon na to, mas okay na siya. Parang, nung one time kasi na nagpunta kami ng ating sa Maine, parang sabi niya, parang iba talaga pag homeschool. So, yun yung moment na talagang, this is it. Na nagpaano rin sa akin na talagang homeschooling ako for life. Hindi naman for life, I mean, pero for all my children, yes. How about you? Ako din. Siyempre, yun nga, gusto ko talagang mag-homeschool. Pero, hindi ko pa alam yung principles behind it. yes. Siyempre, hindi naman din siya madali eh. And ako naman, bago ko siya i-present nga doon sa husband ko, may doubts din ako sa sarili ko. Paano ko ba to gagawin? Iba kasi yung gusto mo siyang gawin versus alam mo kung paano na siya Yes, gagawin ng true. tama, di ba? So ako nag-enroll ako sa parang seminar siya na starting your preschool homeschool. And then sa isip ko noon, wala naman mawawala pa kasi preschool Yes, pa wala. lang, parang Totoo. nagta-trial pa lang kayo. So doon naman kami nag-start. Ayan. So, alam mo ba, nagkukwento ka, yun, naisip ko yung binasa natin sa Charlotte Mason na she said na ang isang ina ay may hawak ng intuition tungkol sa kanyang anak na walang ibang teacher ang meron. So, kaya pala itunuloy natin, di ba? Kasi nga, sabi mo nga preschool, so walang mawawala, pero tinuloy mo. Di ba? Grade na kayo ngayon. Yes. Going Grade 4 grade na. 4, kami naman grade 5. So, kilala natin kasi ang ating mga anak. And ito nga, ang ganda nito, sabi ni Charlotte Mason then the mother is endowed with intuitions into the child's character, a faculty of calling forth the one and sustaining the other, in which lies the mystery of education. And alam mo, ang ganda nito, naniniwala ka ba dito noon and naniniwala ka ba dito ngayon? Of course, syempre, di ba, parang tayo mismo may kilala sa anak natin, ano yung capacity nila, ano yung kakayahan nila, and syempre sa atin importante, ma-develop yung kanilang character. So, ako naniniwala talaga ako na ang ating mga anak ay is a person, di ba? So, I believe that. How about you? Yes, yung tsaka dito, di ba sinabi na calling forth. Yeah. Ang ganda nun, di ba? Ang isang ina, meron kang intuition, meron kang unique na
kilala mo yung anak mo. Kahit hindi pa niya napapakita, Kung alam sino mo, siya. yes, alam mo na may capacity siya to be that person. Yeah. Pero nandito din sinabi na sustaining the other. Meron din kasing mga weakness yung anak natin na tayo lang din ang nakakakita. Pero as a mother, napaka-empowering mo, kaya mong Yeah. i-sustain yun, palakasin True. yun, yung mga weakness na yun. Ayan. So, dito na tayo sa ating the real question, di ba? Yung mga tanong nila at tanong din natin, syempre. So, let's name them. So, ano nga ba ang mga tanong na paulit-ulit? Kasi alam natin lahat kung ano sila, di ba? So, ano ba to? Pwede nating, yung maiisip natin na usual tinatanong sa atin, di ba? Sa mga nag-homeschool, Yeah. paano yung socialization? True. Parang So, yun yan. lagi yung concern ng mga tao. Especially, syempre, sa mga may anak na isa lang. So, yun talaga yung main concern nila. Ano pa? Qualified ba ako? Qualified ba kayo para mag-homeschool? Or, ayan, hindi ba mamimiss ng anak mo yung chance na makabuild ng friendship? Kasi homeschool, nasa bahay. Yeah. So, ang thinking ng mga tao, dun lang kayo sa bahay talaga. True. Tapos, paano kung mali ka? Diba? Mali ka na i-homeschool siya. Nagkamali ka along the way. Yes. And hanggang kailan mo naman kaya i-homeschool? Alam mo, big question din to. Kasi kapag tulad nung na-share ko, di ba, preschool, kinder, medyo hindi pa naaalarma dyan, lalo yung kung meron kang yung mga grandparents, Yes. di ba? Pero kung lalagpas na kayo doon, natataka na yung mga tao. Bakit parang hindi mo na gustong palabasin ba yung anak mo? Yes. True. And sa tingin mo, ano yung pinakamatindi sa'yo? Kung ano yung pinakamatinding na tanong sa'yo? At ang isa sa, na kung minsan ay tinatanong din natin sa sarili natin. Sa akin, yung talagang question is hanggang kaya ko ba? Tama ba yung decision ko na ako yung mag-homeschool? Kasi di ba, wala naman tayong qualifications sa pagiging teacher. Yes. So, yun yung unang concern na baka may mamiss, baka, and more than the question of other people, naging question ko din siya honestly sa sarili ko. Kasi, syempre, parang sa'yo nakasalala yung future ng Yes. anak mo. And alam natin, True. sa culture natin, lalo na dito sa Philippines, Yeah. napaka-importante ng education. Yes. With value din naman yung binibigay na insights ng ibang tao sa Yes. atin. So, yun yung pinaka naging question ko sa sarili ko. That's why, as I shared earlier, I attended mga training seminars talaga to equip myself, and also yung view ko dun sa area na yun, I'm not qualified, I'm not good enough for my child, mawala siya. Ayan. So ako naman, siguro ang pinakamatindi sa akin is hindi naman siya parang qualified ka ba, pero yun yung dating. Kasi bakit parang ang tanong is, bakit ka nag-homeschooling? Parang hanggang kailan? So parang, for me, bakit? Kasi di ba we know sa atin, maraming nag-homeschool. Pero I wonder, ganun din ba kaya tanong nila dun sa mom na yon, na which is siguro parang ko kasi nagkaroon ako ng yun nga, sa qualification. Kasi bakit pag doktor ang nag-homeschool or attorney, parang do they question about it na nag-homeschool sila? Pero pag akong parang yun yung naging ko. And siguro yun yung tinanong ko rin sa sarili ko, and wala, talaga, Nag-push pa push pa rin because yun nga, sa ating mga natutunan. And ito nga, di ba, para dyan sa questions na qualified ka ba, marami kasi tayong mga friends na gusto nilang mag-homeschool. Yes. Gusto nila yung idea to be present, to be intentional sa Yes. education ng child nila, pero gumugulo din to sa isip nila, qualified ka ba? And ang totoo kasi, hindi naman tayo dumaan sa teaching degree para dito, di ba? But you know what? Sabi nga din ni Charlotte Mason, at isa to sa parang nagpalakas sa atin bakit Yes, natin tinuloy. true. Yung sinabi niya, yung Swiss educator na si Pestalozzi, nagsabi na ang ina ay pinili ng Diyos mismo to be the first and most important teacher ng kanyang anak. So, hindi ito motivational quote. Hindi ito Yes. inimbento lang. This was her foundation. Yes, Na si God na yung pumili sa'yo. So, kahit ano pang sabihin ng ibang tao, meron kang confidence that God will empower you. Ayan. So sabi nga niya mismo, ito yung quote na sinabi niya, God has given the child a mother, able as no professional teacher is able to enter into the child's feelings,
to be just to his temptation, to strengthen his weakness, and to make allowance for his failings. So, as quoted by Charlotte Mason, in home education. Sisingit ko lang din dito. Kasi di ba, ako kasi, ikaw ba ng problema ka din ba sa socialization questions? Oo naman. Oo nga kasi, Kasi, ano, Lalo introvert. na, yan. Tapos lalo na kung yung mga anak mo ay hindi late, delay, may mga delays. Sa bagay. Ako naman kasi, hindi ako ng problema sa socialization dahil may pagka-extrovert yung anak ko. Pero I can relate kasi I am a shy child growing up. And gusto din natin i-take yung opportunity na to explain the real meaning of socialization. Diba? Na hindi lang siya makifit in, Yes. hindi lang siya makisunod sa pattern, hindi pag marami kang friends, socially capable ka. Hindi yun. Merong deeper meaning kasi yun. So for the moms out there na gustong mag-homeschool but pinoproblema ang socialization, maraming chance to grow your child socially within homeschool. Hindi lang naman traditional school yung ano natin dito. And eto, may tanong din tayo dito na meron ka bang question noon na hindi mo pa rin nasasagot hanggang ngayon na as we shared 4 and 5 years na tayo nag-homeschool? And okay lang ba yun na hindi mo pa siya alam yung sagot sa tanong na yan? Siguro ang mismong hindi pa natin nasasagot ngayon is nagkamali ka ba o tama bang landas? Kasi hindi natin malalaman until they go to college or senior high. So, kasi yun nga sinasabi ko na natin, even our directress, yun lang yung inspiration natin. Kasi sila, ayun yung anak nila eh. Nag-went through na sa college, sa senior high, pero sa atin, we don't know yet pa. So yun siguro ang akin. Same din sa akin. Kasi marami talagang bagay sa buhay natin na hindi natin alam yung final na mangyayari. Hindi lang naman sa education yan eh. And I would like to believe also na kahit anong educational approach mo, na piliin mo sa anak mo, walang 100% guarantee na yung napipicture mo sa mind mo, yun yung mangyayari sa anak mo. True. And sabi nga, di ba yung question kasi ngayon, paano kung nagkamali tayo? Pero let's quote sa Charlotte Mason Education na children are born persons. So, ayun. So, yun yung kanina nabanggit ko na marunong sila. Isa rin silang buong pagkatao. Kasi inisip natin sa children, isa parang kailangan turuan mo, spoon feed mo. Di parang yung, kunyari tayo adult, eto kasi kaya na natin dahil tinuruan tayo or something. Pero kasi same din sila. May mind, may body, may emotion, and may intellectual capacity sila. Tama. Naalala ko dyan sa sinabi mo na yan, isa pa din kasi sa pumipigil or challenge pag nag-homeschool ka is you think na pasan mo na lahat. Ikaw ang magtuturo ng lahat. Eh, paano kung hindi ko to alam? Like ako, hindi ko alam yung sa mga math concepts. So, maaaring iyon yung isang factor na pumipigil sa'yo. Pero as you mentioned, children are born persons. We have to trust our kids na as we guide them. Nandito lang tayo as guide. Sila pa rin yung may hawak sa own education nila. Ano na yung alam natin ngayon? The truths held loosely but held firmly. So kung babalikan mo ba yung sarili mo, kung babalikan natin yung sarili natin, yung version natin bago tayo magsimula, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Siguro ako, ang gusto kong sabihin sa kanya ay, tama. You're doing the right choice. You're doing the right path. Parang gano'n. Kasi, seeing myself right now actually, not my kids. Okay ako sa kids ko kasi nga parang ang validation ko is my husband na talagang na-validate niya na we're doing great. Pero yung sa akin, as a person, as a mom, sobrang iba ko from the first year. Ako naman, more on rest and relax siguro. And yung parang I would tell myself na okay lang kahit may fear ka. Kasi hindi naman nawawala yung fear. And sometimes yung healthy dose of fear, nakakatulong yan sa'yo to keep pushing, to keep learning. Yeah. Hindi mawawala yun sa journey natin. And maraming times din kasi sa homeschool na gusto ko agad makita yung result. So, yun siguro yung sasabihin ko, you just enjoy the moment, enjoy the little
years ng children natin. And God will do the rest. Ayan. So, let me quote another ni Charlotte Mason. Ito yung ating isa sa principle natin na pinaniniwalaan kay Charlotte Mason, Home of Education. Education is an atmosphere, a discipline, a life. So, how would you, nung narinig mo to, at na pag-aralan pa natin lahat? Nagandahan ako sa quote na yan actually, pero ang tagal bago ko na-internalize yung meaning niya. Kasi coming from a traditional setting sa school, meron din tayong mga na-build na idea sa mind natin na unti-unti nating tinatanggal or yung perspective natin unti-unti nating iniiba. Kasi lalo na pag sinabing homeschool, sa isip ko noon, basta sa bahay lang. Pero the same routine na ginagawa sa isang school, Ganun pa rin. din yung gagawin. So, maraming beses na kapag nadidisrupt yung routine, na yung schedule, parang nagkakaroon ako ng fear niya, na naku, hindi kami nakasunod sa schedule. Pero knowing this, binasa mo na quote, atmosphere, discipline, life, hindi lang pala nasa schedule or nakakahon sa isang time frame, yung education ng anak natin, even us. Kasi dun sa way of life mo, dun sa atmosphere na pinapakita mo, dun sa habits na napo-form nyong mag-ina or kayong buong family, lahat yun part siya ng education. Yes, and that's true. And to answer the question na paano nagagawa to ng mga moms, especially working like you or ako rin, and the other, lalo na yung mga busy moms na multiple kids, and all with no yaya, take note, paano nila ito gagawa? Kasi nga, because of this, na education is not about morning 8 to 12 or afternoon whole day. Pero the ultimate that you sit on the table, kinikilabutan ako, eating lunch or dinner is education itself. Why? You can impart something, di ba? About life, about the story that you read during that day, and about the Bible, the character Bible na naging favorite nila. And di ba, yun yung education and yun yung atmosphere na hayaan na natin sa ating bahay. Kung may mga nanay na nakikinig ngayon at nag-iisip na mag-i-start pa lang or nakapag-start na pero naisip niya huminto na, ayan, gusto lang namin sabihin sa inyo na okay lang na may fear, may takot. So, kasama namin ang takot noon. And until now, di ba? Even, parang ako, never akong pumasok sa new school year na walang takot. Parang ako, for the whole this summer, parang yung stomach ko, na knowing na dalawa na yung ituturuan ko this year. So, parang andun pa rin yung takot. So, minsan kasama talaga natin yun. Kasama din talaga yan. And alam mo, yung pinili natin, hindi siya kasi madali. And the sooner we accept that, the better na makakapag-prepare ka din. True. Alam naman kasing madali, di ba, sa buhay na to. Kahit anong piliin natin, meron niyang kalakip na hardships. Pero, hindi rin ito natin basta pinili. Kasi once na you know the value of your decision, yun yung magpupush tayo to carry on. Yun yung magpupush sa atin. Pero, kaya natin to. Kasi we have seen, God has chosen us, God will empower us. Alam natin na kilala natin ang mga anak natin sa paraang walang ibang nakakakilala. So that's the truth that we're holding on to, and that will keep us going forward. Ayan, hanggang sa susunod, mga nanay, keep reading, Keep living. This is Pages and Paces.